Ngayong gabi nito ang huling araw ng Abril. No? Yun ang pag-usapan po natin na ang buwan ng Abril ay pag-aaralan natin ang persona at ang mga nagawa ni Kristo para sa atin. At pinarapan ko ngayong gabi, kapatid, na tapusin natin yung pag-aaral sa tinatawag na isang figure, no, na nag-exist sa Old Testament, na tinatawag nilang the angel of the Lord, no? Ngayong gabi, kapatid, pag-aaralan natin yung figure na tinatawag natin the angel of the Lord sa Old Testament, no? At ito'y pag-aaralan natin, kapatid, sapagkat ito ay mahalaga na ating maunawaan na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay hindi lamang siya naparito sa mundong ito at doon lamang siya nag-exist. Kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nandito na sa mundong ito before pa siya nagkatawang tao. No? Before pa nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, lumalakad na siya sa mundong ito. Hindi lang siya nakikilala bilang si Kristo, pero siya pala si Kristo. So, pupunta tayo, kapatid, sa mga panahon na hindi pa nagkatawang tao ang Panginoon, which is sa inyong Biblia, it is the Old Testament. Ang New Testament ay ang buhay ni Kristo nung nagkatawang tao na siya, no? Pero ngayong gabi, pag-aaralan natin yung figure noong unang panahon, bago pa nagkatawang tao ay sinilang si Kristo, mayroon tayong tinatawag na the angel of the Lord. No? Pag-aaralan natin ito ngayong gabi nito sapagkat ito ay mahalaga at ito ay may kinalaman sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi, kapatid, sa John chapter 8 verse 48 to 59, sabi ito ng ating mahal na Panginoon sa mga Hudyo, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Sa English, kapatid, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Ibig sabihin, bago pa isinilang si Abraham, andun na ang Panginoon. Sino yung nagsasalita dito? Si Jesucristo. So, ibig sabihin, si Jesucristo ay nandoon na bago pa si Abraham. Kailan pa? Bago pa naitatag ang mundong ito. Tingnan muna natin, kapatid, kung ano yung description ng Gospel of John sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang description, ang pag-aaralan pala natin is all in English, no? So susundin niyo ako ng maigi at i-explain ko sa inyo bakit. Punta tayo sa John chapter 1. Ano nga ba ang sinabi ni Juan tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo? Sabi dito, in the beginning. Kapag sinabing beginning, ano ibig sabihin yan? Nang pasimula, ito ay yung araw na nilikha ng Diyos ang mundong ito. Okay? Ang sabi dito ni John, in the beginning was the Word. Makita mo dyan yung word na dyan. The Word. Yung word dyan, kapatid, salita. Sa Tagalog, verbo o salita. No? Noong unang panahon, nung nilikha ang mundong ito, mayroong tinatawag na word o salita. At itong word na ito, makita mo dyan, and the word was with God. Ibig sabihin, itong word na ito ay distinct o kakaiba, different from God, no? Pero siya din naman ay Diyos. Makita mo dyan kasi kasunod dito, the Word was with God, kasama niya ang Diyos, pero the Word was God. No? Makikita mo dyan, kapatid, na itong word na ito, itong salita na ito, ay iba sa Diyos, pero siya ay Diyos. No? Diba sa Hebrew, sa mga Israelita, iisa lamang ang Diyos. Parang lumilitaw dyan na parang dalawa yung Diyos. So, pag-aaralan natin mamaya bakit nangyayari yung bagay na yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ibig sabihin siya ay hiwalay sa Diyos kasi kasama niya ang Diyos. And the Word
yung mismong word, yung salita, was God. So Diyos itong salita na ito. Kahit hiwalay siya sa Diyos, siya ay Diyos. No? And makikita mo dito sa verse 2, He. So, person. Person itong word na ito. Kasi He, sabi niya, He was in the beginning. Siya ay nandoon nung nilikha ang mundong ito. Kasama niya ang Diyos. Okay. So you will see here the verse 2, He was in the beginning with God. No? And alam niyo ba, kung sa John chapter 1, landa natin to. Sino ba yung word na yan? Si Jesucristo. Ano pa yung sabi? The word is the Son. And He is called Jesus Christ. Kung makita mo dito kapatid na parang lumilitaw na yung word ay si Kristo, pero hiwalay siya doon sa Father, pero Diyos din siya, so kasama niya yung Father. So parang nakakalito, parang nagiging dalawa yung Diyos, di ba? Yun yung nakakalito. Pag-aaralan natin ngayong gabi na ito para malinawan tayong lahat. Kasi mayroong kapaniwalaan kapatid, lalo sa mga ibang relihiyon, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nag-exist o naging Jesucristo lamang noong panahon na isinilang siya sa mundong ito. Kasi bago daw siya isinilang sa mundong ito, siya ay ang Father. Di ba? Siya yung Father, at bago siya isinilang sa mundong ito, siya ay yung Father, at nung isinilang siya, siya ay naging Son. Sino yung Father sa langit? So nakakalito. Ngayong gabi, lilinawin natin kung bakit mayroong Diyos na nasa langit at mayroong Diyos na nasa lupa. No? Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Meron tayong overview. Ano yung nalaman natin sa John chapter 1 at sa John chapter 14? Jesus Christ came before Abraham. Si Jesucristo ay nandito na bago si Abraham. No, hindi lamang siya narito 2,025 years ago, kundi nandito na siya 3,000 years, 4,000 years ago, or 6,000 years ago, nandito na ang Panginoon. Pangalawa, He was present during the creation. Nandun siya noong nilikha tayo. Kasi sabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So kasama niya ang Diyos, and the Word was God. Kasama niya ang Diyos, pero Diyos din siya. No? 3. He is distinct from God. Ibig sabihin nun siya ay hiwalay o kakaiba sa Diyos, pero Diyos din siya. No? So yun yung description ni Kristo sa Gospel of John. So titignan natin ngayon, ano yung description ni Kristo? He is the Word, He was with God, and He is God. Tandaan niyo yan, ha? Kasi i-relate natin ngayon sa Old Testament. Babalik tayo 1,400 years ago, noong panahon na si Moises, isinulat niya ang first 5 books of the Bible. What is the first 5 books of the Bible, children? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, tsaka Deuteronomy. Sino sumulat niya? Si Moises. Through the inspiration of the Holy Spirit. Tignan muna natin yung definition of terms ngayong gabi na ito. Meron tayong tinatawag na Angel of the Lord. That is capital L-O-R-D. Tignan natin yan. Angel of the Lord. Capital L-O-R-D. Ano ba yung sabihin ng Lord na yan? No? So, i-introduce ko sa inyo kung sino yung Angel of the Lord or Angel of God who is in the Old Testament. Definition of terms muna tayo. Kapag sinabing Lord, that is capital L-O-R-D, it pertains to God of Israel. No? The God of Israel, meron siyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ng Israel ay I am who I am. Or yung tetragram nun, which is 4 na letters. Y-H-W-H. Ano yan? Yahweh. Okay?
Yan ang pangalan ng Diyos ng Israel. Yan ang pangalan ng Diyos noong Old Testament. Na hanggang ngayon, yun pa rin naman ang pangalan niya. Yahweh, which means I am who I am. Saan natin nakuha yan? Nung tinanong ni Moises sa Diyos, nung burning bush, sabi niya, tinanong niya, ano yung sasabihin kong pangalan mo kapag nagtanong Israel? Ano yung sinagot ng Diyos? I am who I am. No? In Hebrew, that is Yahweh. Okay, makikita natin dyan, that's Y-H-W-H. Yahweh is also God and Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. Sumiyaw ako ng Biblia. Sa Old Testament, meron kayong dalawang klase ng Lord. Merong Lord dyan na all caps. Kapag all caps yan, ibig sabihin, it pertains to Yahweh. Kasi di nila pwedeng isulat yung pangalan ng Diyos. Kasi pag sinulat nila yung pangalan ng Diyos na hindi sila karapat-dapat ang paniniwala ng mga Diyos, sila ay mamamatay. Kaya nga sa mga lumang Biblia, hindi mo makita yung pangalang Yahweh. Kasi natatakot sila. Kasi sabi sa isang batas ng Diyos, do not use the name of your Lord God in vain. So hindi nila pwedeng gamitin ang pangalan ng Panginoon. So ano pinalit nila? Yung word na L-O-R-D, all caps. Okay. So makikita mo dyan, pag sinabing angel of the Lord, this is the angel that is sent by Yahweh. Second, ano yung angel? Sino may alam dyan? Ano yung angel? Okay. Ang misconception natin kapag sinabing angel, yung iniisip natin agad, yun yung parang gwapo o maganda, tapos may pakpak na nakaputi, di ba? Yan yung iniisip natin, right? May naman natin o hindi. Pero yung word na angel, mga kapatid, it doesn't pertain to a being. No? Tinawag lang natin silang angel at yun lang yung perception natin na sila yung mga angel, ganun yung itsura nila kasi yun yung ipinortray ng mundo, pero sa biblical view, hindi ganun yung itsura ng mga angel. No? At ang angel, kapatid, is not a being. Again, it is a title. Tandaan natin, ang angel is a title given to a messenger or yung tagapag-deliver ng balita o mensahe. From the word evangelion, doon ginawa yung word na angel. Okay? So, angel is not a being. It is a title given to anyone who is sent as a messenger of God. So, pwede siyang tao. Basta nag-deliver siya ng message ni God, angel siya. Or pwede siyang spiritual being, kamukha nung iniisip ninyo, yung mga malalakas, kamukha ni Michael or yung mga archangels sa Biblia. Pwede silang spiritual being, pwede silang tao. Any being that is sent by God is called an angel. Okay. So, meron tayong Lord and meron tayong angel. Ang angel, pwede siyang tao, pwede siyang spiritual being, tulad ng mga angel na iniisip ninyo, which is si Lucifer ay isa ring angel, di ba? Kasi dati siyang messenger ni God. He is a spiritual being. So, meron tayong Lord and then meron tayong angel. So, ngayong gabi, kapatid, tingnan natin yung introduction natin sa the angel of the Lord. Sa Biblia, kapatid, meron silang tinatawag na an angel of the Lord. Kapag sabing an angel, pwede siyang ibang angel, pwede siyang different angel, generalized. Pero pag sabing the angel or the angel of the Lord, this is specific sa isang persona na siya lamang ang tinutukoy na angel of the Lord. Hindi siya general. This is very specific. Kaya makita mo dito, the angel of the Lord or the angel of God is a distinct being that appeared in the Old Testament as the Lord Himself. No? Kung meron tayong ilustrasyon, yung nasa gitna ay si Yahweh, at yung makikita mo yung sa katabi niya ay yung mga messenger or yung mga angels. Okay, para lang maintindihan natin. So, ilang instances na
nagpakita yung angel of the Lord or the angel of the Lord sa Biblia. Nung una, nagpakita siya kay Hagar. Kilala niyo si Hagar? Isa sa mga asawa ni Abraham. Diba? Si Abraham ay may asawa. Ano pangalan ng asawa niya? Yung pinakasikat? Si Sarah. Si Sarah ay mayroon siyang maiden. Mayroon siyang parang katulong. Sino yung katulong niya? Si Hagar. No? Noong unang panahon, kapag patriarch ka, hari, o ikaw ay may-ari ng isang household, kupuha ni Abraham, pwede kang mag-asawa kahit ilan. No? As long as yung asawa mo ay magkaanak na lalaki. Ang dahilan kung bakit pwede kang mag-asawa kahit ilan, para yung lahi mo ay dumami. Kaya si Abraham noon, allowed siya na mag-asawa kahit ilan. At isa sa mga asawa niya ay si Hagar. Yung angel of the Lord, kapatid, ay nagpakita kay Hagar. No? And the angel of the Lord finds Hagar in the wilderness and gives her a promise concerning her son, Ishmael. Bago nagkaanak si Hagar, which is si Ishmael, si Abraham may dalawang anak. Actually, marami naman siyang anak, pero dalawa yung pinakasikat sa mga anak niya. Sino? Si Isaac and si Ishmael. Si Isaac ay yung lahi ng mga Israelita and si Ishmael ang naging lahi ng mga Arabians. Alam natin yan, which is the Muslim country. Okay. So, si Hagar, kapatid, bago siya nanganak, nagpakita ang angel of the Lord sa kanya. Yung angel of the Lord or the angel of Yahweh na nagpakita kay Hagar, ito yung sinabi sa kanya sa Genesis 16:10. Makita mo dyan, the, andyan yung word niya, laging the. No? Andyan yung lagi. Genesis 16:10. The angel of the Lord also said to her, sinabi niya kay Hagar, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Again, anghel lang yan. Pag sinabing anghel, isinugo lamang siya ng Diyos na nasa langit. Pero bakit itong anghel na ito ay may kapangyarihang magparami ng offspring, ng tao? May kita mo dyan, kapatid, itong anghel na ito, na tinatawag na the angel of the Lord, ay nangako kay Hagar na pararamihin niya ang kanyang lahi. Kaya nga nung maintindihan ito ni Hagar sa verse 13, ano sinabi ni Hagar? So she called the name of the Lord who spoke to her. Sino yan? Yung angel of the Lord. Ang sinabi ni Hagar ganito, You are a God of who sees me. Kung angel lamang yan, kapatid, hindi niya tatawagin God. Pero that time, kapatid, this angel of the Lord ay tinawag ni Hagar na Diyos. Again, ang Diyos hindi niya i-share yung kanyang kaluwalhatian sa mga nilikha lamang niya, hindi ba? Hindi mo pwedeng tawagin Diyos yung isang anghel. Hindi mo pwedeng tawagin Diyos si Maria. Hindi mo pwedeng tawagin Diyos yung mga santo. Kasi ang gusto ng Diyos, siya lamang ang tinatawag nating Diyos. Kasi pag tinawag natin Diyos yung ibang mga nilikha lamang, ang tawag Diyos ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero bakit itong anghel na ito ay okay lang sa kanya na tawagin siyang Diyos? May kita mo dito, kapatid, sabi ni Hagar, itong anghel na ito na may kapangyarihan magparami ng lahi, ang tawag sa kanya ay Diyos. You are a God of who sees me, for she said, sabi niya, truly, sabi ni Hagar, si Hagar sa salita dito, truly here, I have seen Him who looks after me. Ladies and gentlemen, this is very important. Ang Diyos ay espiritu. At ang Diyos ay hindi nakikita. Sapagkat kung sino man ang nakakita sa Diyos, siya ay mamamatay. Pero makikita mo dito, ni-refer ni Hagar itong the angel of the Lord dito na Diyos. At the same time, sinabi niya na siya ang Diyos na kanyang nakikita.
Kasi hindi mo pwedeng makita ang Diyos na hindi ka mamamatay. Pero bakit mayroong Diyos na ito na nasaan yung anghel na lumalakad sa mundong ito na aking nakikita? No? Hindi lamang yan, kapatid, na first time na nangyari yan. Di ba? This is the angel of the Lord. Pero anong tawag ni Hagar sa kanya? Yahweh. Tinawag ni Hagar itong angel na ito as God. And the God that she can see. So, hindi lamang yan, kapatid. Anong nangyari doon? Nangako yung angel of the Lord kay Hagar na pararamihin niya yung kanyang lahi. At ano nangyari? Nagkaroon niya ng anak, si Hagar. Ano yung pangalan ng anak niya? Si Ishmael. Diba? Alam na natin yan. Next, yung angel of the Lord ay nagpakita kay Abraham. Noong mga oras na isasacrifice na ni Abraham yung anak niya kay Sarah, which is si Isaac. Ano yung meaning ng Isaac? Laughter. Bakit laughter yung pangalan ni Isaac, ang meaning ng pangalan ni Isaac? Kasi tuwang-tuwa si Abraham at saka si Sarah nung ipinanganak si Isaac. Kasi yun yung katuparan na pangako ng Diyos sa kanilang mag-asawa, na kahit sila ay matanda na, sila pa rin ay magkakaanak. No? So, itong si Abraham ay ready nang isacrifice si Isaac sa altar. Alam niyo yung imahe na yon? Yan. Di ba? Natatanda niyo yan? Puumukyat sila sa bundok, tapos papatayin niya dapat yung kanyang anak na si Isaac, pero mayroong tumigil. Pinigilan sila na wag mong gagawin yan, Abraham. Alam niyo kung sino? Angel of the Lord. Very good. Sa Genesis chapter 22 verse 11 to 12. Sabi dito, nung sa sacrifice na ni Abraham ang kanyang anak, malapit na siyang sasaksakin. Ang sinabi dito sa 11, but the angel of the Lord, which is the angel of God, which is the angel of Yahweh, called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. O Panginoon, narito ako, sabi ni Abraham. No? Ano yung sinabi ng angel of the Lord? He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him. Wag mo nang papatayin yung anak mo, sabi ng angel of the Lord. Sabi dito, for now I know, sabi ng angel of the Lord, that you fear God. So ibig sabihin, itong angel of the Lord is distinct kay God, at nalaman niya na kinatatakutan talaga ni Abraham ang Diyos kasi ready niyang ibigay ang kanyang anak as sacrifice. So nakita ng angel of the Lord yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos nung oras na iyon. At tingnan mo kung ano pa sinabi niya. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Ang sabi ng angel of the Lord. Diba? Akala ko ba kapag nagsa-sacrifice of praise tayo, kapag nagbibigay tayo ng sacrifice of praise, ng worship, kanina natin ibinibigay sa Diyos lamang. Sino sinasamba natin dito? Ang Diyos lamang. Hindi natin pwedeng sambahin ng mga anghel. Kasi pag samba tayo ng mga anghel, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero tignan mo rito, kapatid, kung kanino inaalay ni Abraham ang kanyang anak. Tingnan mo dito, kapatid, basahin natin ulit. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me, ang sabi ng anghel. So, ibig sabihin, inaalay ni Abraham ang kanyang anak doon sa anghel na nagsasalita. Bakit yung anghel na ito is accepting sacrifice of worship? Bawal yun eh. Bakit itong anghel na to okay lang na sumamba sa kanya? Naalala niyo yung kwento nung Revelations, nung makita ni John sa kanyang premonition na mayroong isang anghel na bumaba sa langit sa sobrang ganda at pure ng anghel na ito, malapit nagsambahin ni John yung anghel na ito, pero nung sinabi ng anghel na ito, nirebuke niya, sabi niya, no! Huwag mo ko sambahin. Anghel lang ako.
Hindi ako Diyos, huwag mo ko sambahin. Pero this time, nung Old Testament, mayroong isang anghel na tumanggap ng worship. Eh di ba, blasphemy yun sa Diyos? Bakit itong anghel na ito ay tumanggap ng worship? No? Ibig sabihin, kakaiba yung anghel na ito. Next. The angel of the Lord, who is Yahweh, also appeared to Moses in the flames of fire from within a burning bush. Naalala nyo to? Sinunod ang Ten Commandments noong Holy Week. Di ba pinalabas yun sa GMA 7? Sinunod? Wala. Anyway, na-refresh yung memories ninyo. Noong si Moises, di ba si Moises, saan siya lumaki? Sa Egypt. Kasi napulot siya nung kapatid ni Pharaoh. Okay. So, pinalaki siya sa Egypt. Nung lumaki siya sa Egypt, hindi niya matiis na makita yung mga Israelita na nagiging slaves doon sa Egypt. Naging rebelde siya sa mismong nation na nagpalaki sa kanya. Anong ginawa niya? Nakapatay siya. Diba? Sobrang inis niya, nakapatay siya. At saka siya lumabas sa Egypto. Nagtago siya kasi papatayin siya. Nung nagtago siya ay lumaki kasama ng mga Midianites. Diba? Alam na natin ito. At doon nakilala niya yung kanyang asawa, na anak ng isang pari ng mga Midianites. And then, bago siya bumalik sa Egypto, ay may nagpakita sa kanya. No? Isang gabi, sa madilim na paligid, nung napatingin siya sa isang bundok, may nakita siyang maliwanag at dilapitan niya ito. Ano yung nakita niya? The burning bush. Okay, basahin natin sa Exodus chapter 3, verse 2 to 6. Ladies and gentlemen, tingnan natin kung sino yung burning bush na ito. Sa verse 2, makita mo dito, and the angel of the Lord, nandiyan na naman yan, isang anghel, the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of the bush. Hindi pala yung si God yung nag-appear sa kanya. Yung nag-appear pala sa kanya is the angel of the Lord. No? And he looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. Ibig sabihin, nasusunog yung bush, pero hindi siya yung tawag doon na nalulusaw, nagiging abo. No? So, verse 3. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. So, na-curious siya. Bakit nagliliyab yung bush, pero hindi siya nalulusaw o nagiging abo? So, sa 4, nagsalita yung bush. Sabi dito, when the Lord saw that he turned aside to see, nung lumalapit na si Moises doon sa burning bush, God called to him out of the bush. Eh, akala ko ba yung angel of the Lord yung bush na yon? Pero bakit si God yung nagko-call out sa kanya? Nagigets niyo ba? Akala ko, di ba, angel of the Lord yan? Pero bakit si God yung nagko-call out sa kanya? Sabi dito, Moises, Moises. And he said, here I am. So 5. Then he said, nung burning bush, which is God, do not come near me. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. So ano ginawa ni Moises? Inalis niya ang kanyang mga sandals. Tapos tumapak siya sa lupa. 6. And he said, nagsasalita dito is the angel of the Lord which is in the bush. Ang sabi niya, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Makikita mo dito, bakit kasi sila takot na tumingin sa Diyos? Kasi kapag tumingin ka sa Diyos, ikaw ay mamamatay. So, yung ginawa ni Moises, nagtago siya, naghahanap siya ng pagtakip niya. Kasi yung nagsasalita sa harapan niya ay ang
Diyos. Pero before that, ano sinabi sa verse 2? Sino daw yun nandun? The angel of the Lord. Pero nakapagtaka. Angel of the Lord, pero ang nagsasalita ay ang Diyos. Ano yung nangyari? Di ba ano yung ginawa ni Moises? Kinuha niya yung balabal niya, tsaka siya tumalikod at nagtakip ng mukha. Kasi alam niya, siya ay mamamatay kapag tumingin siya diretso sa Diyos. Pero ano nangyari nun? Sino may alam sa kwento? Hindi siya namatay. Pero kausap niya yung Diyos na iyon, nakikita niya ang Diyos na iyon, pero hindi siya namamatay. Sino nakikita niya? Ang angel of the Lord. In what sense? Sa isang bush na nasusunog. Hindi siya mukhang anghel. Isa lang siyang bush na nasusunog. Pero bakit hindi siya namamatay? Yun ang tanong. So, ano yung nangyari? The angel of the Lord or the angel of Yahweh speaks as Yahweh, yet it is an angel. Pwede ba yun na yung angel, sasabihin niya na siya ay Diyos? No? Pwede bang mangyari yun? Itong anghel na ito, sinasabi niya na siya ay Diyos. Pero, every time na mayroon siyang makikita na tao, yung mga tao na nakikita niya at nakikita siya, hindi sila namamatay. Eh, di ba sabi sa Biblia, kung sino man na nakakita sa Diyos, sila ay namamatay. So, the angel of the Lord appears and Moses can see him as the burning bush. Yet, hindi siya namamatay. So, ano yung makikita mo dito? There is the Lord or Yahweh to which Moses hides from for he knows he will die. So mayroong Diyos na kapag nakita mo siya, ikaw ay mamamatay, at mayroong Diyos na kapag nakita mo siya, hindi ka namamatay. Okay. Sino pa yung nung Ten Commandments? Wala. Mayroong instances doon na nung inahabol na ni Pharaoh yung mga Israelita, di ba nakalabas na yung mga Israelita? Bago sila makarating doon sa Red Sea na hinati sa dalawa, di ba hinahabol na sila ni Pharaoh? So, si Pharaoh nakasakay siya ng kabayo. Kung tutuusin, dapat makahabol si Pharaoh sa mga Israelita kasi yung mga Israelita, naglalakad lang sila. Kung tutuusin, mahahabol niya sila. Pero bakit hindi sila mahabol-habol ni Pharaoh? Ano nangyari? Kasi dumilim yung paligid at mayroong pillar of fire na lumabas para hindi makahabol si Pharaoh. No? At tingnan natin kung sino yun. Sa Exodus chapter 16, verse 19 to 20. Alam niyo kung sino yun? Clue. The angel of the Lord. 19. Then the angel of the Lord who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them. At ano nangyari? 20. Coming between the host of Egypt and the host of Israel, and there was the cloud and the darkness, and it lit up the night without one coming near the other all night. Sa buong gabi, hindi makalapit si Pharaoh sa mga Israelita dahil sa cloud na yon and sa pillar of fire na yon. Siya yung nagligtas. Itong angel of the Lord ito, ang nagligtas sa mga Israelita upang hindi sila mahuli at mahabol ni Pharaoh. Ano ba? Noong nakatakas na yung mga Israelita at nasa wilderness na sila, diba? Nagsalita rin yung angel of the Lord sa kanila. Nagsalita yung angel of the Lord kay Moises. Pero this time, hindi yung angel of the Lord yung nagsasalita. Ang nagsasalita yung mismong ang Diyos sa langit, which is Yahweh. Basahin natin, kapatid. Sa Exodus 23, 20 to 21. Ang sabi ni Yahweh sa langit kay Moises, see, sabi niya, I am sending an angel, sabi niya. Sabi ni Yahweh, may ipapadala akong isang anghel
ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared, which is Canaan. Mayroong ipapadala sa inyong anghel at siya yung magproprotekta sa inyo hanggang sa kayo'y makarating doon sa ipinangako kong lupain para sa inyo. Ang sabi ni Yahweh sa langit. Ano pa yung sabi ni Yahweh sa 21? Pay attention to Him. Bigyan niyo siya ng pansin, itong anghel na ito. And listen to what He says. Makinig kayo sa sasabihin ng anghel na ito. Ano pa? Do not rebel against Him. He will not forgive your rebellion. Sabi niya, huwag kayong maging rebelde sa Kanya o maging pasaway sa Kanya sapagkat hindi niya papatawarin yung pagiging pasaway ninyo. Ito ang anghel na ito. Pero hindi niyo nakapagtaka. Kasi kahit naman sinong anghel, ay mayroon namang kapangyarihan talaga magprotekta ng tao. Pero kakaiba itong anghel na ito. Bakit? Sa susunod na talat, sa susunod na line, sabi dito, since my name is in Him. Ladies and gentlemen, hindi naman i-share ng Diyos ang kanyang pangalan kahit kanino. Bakit? Kasi ang Diyos ay mapanibugho. Nagsiselo siya. Ayaw niyang i-share yung kanyang pangalan kahit kanino. Pero makikita mo dito, itong anghel na ito, nasa kanya ang pangalan ng Diyos. Yun yung nakapagtaka. Sabi niya dito, since my name is in Him. Makita mo dito, the angel of the Lord or the angel of God protecting the Israelites during the Exodus. And the angel of the Lord has a name. This angel has the name of the Lord Yahweh in Him. So, okay lang na tawagin siyang Yahweh. Okay lang na tawagin siyang God. Itong angel na ito, na hindi pwede kahit kanino pang nilikha. Pero sa anghel na ito, okay lang na tawagin siyang Yahweh. Diba? O, fast forward na tayo sa panahon ng mga Judges. Judges chapter 2, verse 1 to 2. Ang sabi dito, ang angel of the Lord ay nagpakita kay Gideon. The angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I brought you up out of Egypt and led you into the land I swore to give to your ancestors. Makita mo dito na the angel of the Lord, which is the angel na ipinadala ni Yahweh, siya daw ang nagligtas sa mga Israelita mula sa mga Ehipto. And I said, sabi niya, I will never break my covenant with you. Ang sabi ng angel na ito. Pero ano nangyari? Sa verse 2. Sa verse 2, and you shall not make a covenant with the people of this land, but you shall break down their altars. Yet, sabi niya, you have disobeyed me, why have you done this? Naging rebelde daw yung mga Israelita sa anghel na ito. Backtrack muna tayo. Ano sinabi ni Yahweh dito? I am sending an angel sa Exodus chapter 23 to guard you along the way, sabi niya sa mga Israelita, pupunta sa Canaan, sa promised land. Sabi niya, pay attention to Him and listen to what He says. Sabi pa niya, do not rebel against Him. Huwag kayo maging rebelde sa Kanya. Pero nangyari, naging rebelde yung mga Israelita. Kaya sa Judges chapter 2, verse 1 to 2, kaya mo dito na, yet you have disobeyed me. Ang sabi ng anghel na ito, naging rebelde yung mga Israelita sa Kanya. Susunod, the angel of the Lord also was acknowledged by Jacob. Sino si Jacob? Anak ni Isaac. Okay. Abraham, Isaac, then Jacob. 3 generations yan. Si Abraham, yung father of faith, nanganak siya, which is si Isaac. Tapos si Isaac, nanganak siya, isa sa mga anak niya is si
Jacob. Yung pangalan talaga ni Isaac is si Esau. Pero si Esau, ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kaya pangalan na Jacob means the usurper. Siya yung humalili sa lugar ni Esau. Kaya pangalan niya Jacob. Pero napalitan yung pangalan niya. From Jacob siya ay naging, mga bata, Israel. No? Bakit? Kasi he wrestled with God. Meaning of Israel is to wrestle with God. Wrestling, kapatid, nakipagbaka siya. Nakipagtulakan siya sa Diyos. Ang tanong, pwede ba tayo makipagtulakan sa Diyos? Pero bakit itong si Jacob na ito, nakuha niya nakipagtulakan sa Diyos? Baka yung Diyos na nakikita yung kanyang naka-wrestling. No? So makikita mo dito na palitan yung pangalan niya ng Israel. At tingnan natin kung ano yung sa tingin niya. Kung sino ba yung kanyang naka-wrestling na mga oras na iyon. Basahin natin kapatid sa Genesis chapter 48, verse 14 to 16. And Israel, which is si Jacob, pangalan niya, Israel na, nung malapit na siyang mamatay, malapit na mamatay si Israel dyan, which is si Jacob, no? Ay binless niya yung kanyang dalawang anak. Yung kanyang younger son, na pangalan niya is Ephraim, which is pangalan din ng kapatid kong lalaki. No? At yung oldest son niya, pangalan niya, Manasseh. Naging cross yung mga kamay niya kasi nagkamali siya. Dapat sa right hand yung panganay, kaso nandito yung panganay. So, naging ganyan yung pag-bless niya sa kanyang mga anak kung siya ay mamatay. At tingnan natin sa 15. And he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has sent my shepherd all my life long to this day. So makikita mo dito, sino yung tinutukoy niya dyan? Sino yung Diyos ba niya? Sino yung Diyos ng Israel? Si Yahweh, which is God. Sabi niya, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, and the God whom has been my shepherd all my life long to this day. Tinan mo, kung kanino niya ila-level yan. And what? 16. The angel. Sabi niya ito, the angel who has redeemed me. May power ba mag-redeem yung angel? Kaya makita mo dito, the angel who has redeemed me from all evil, bless the boys. Na itong anghel na ito ay may kapangyarihang magbigay ng blessing sa kanyang mga anak. Makita mo dyan, nilevel niya. Meron siyang the God, and then the angel. No? Kasi na-realize ni Jacob na yung naka-wrestling niya is God, who is also the angel. Na pwede niyang hawakan, na pwede niyang makita, na pwede niyang makalubilo. Ano yung sinasabi ko dito? Ano yung tema na sinasabi ko? Mayroong Yahweh na hindi natin pwedeng makita, at mayroong Yahweh na pwede nating makita. So makikita mo dito kapatid na si Yahweh nung unang panahon ay nagpapakita rin sa mga tao sa pamamagitan ng isang anghel. So the angel of the Lord is Yahweh that we can see. Pero hindi tayo mamamatay. Diba? Tingnan muna natin. Siya yung Diyos na pwede nating makita, pero hindi tayo mamamatay. Alright. So, dito na ko yun ng konting ilustrasyon. Mayroong tronos, yung blue sa taas ay ang langit, which is the heaven, at yung nasa ilalim ay ang earth, which is ang lupa. So, makikita mo dyan na may trono sa langit at may Diyos na nakaupo doon, na doon lamang siya. Pero meron ding Diyos na nasa ilalim na nakikita at nakakahalubilo ng mga tao.
Siya yung representasyon ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of God we cannot see. No? So makikita mo dyan that the angel of the Lord is God or Yahweh with us. Siya yung Diyos na nakakasama natin. That is the Old Testament, kapatid. No? Yung angel of the Lord na ito ay ang Diyos na pwede nating makasalamuha. Pero may nangyari. Ano yung nangyari? The angel of the Lord in the Old Testament ay hindi na nabanggit sa New Testament. Kahit tingnan nyo pa yung New Testament ninyo, wala ka na makikitang the angel of the Lord. Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya wala nang the angel of the Lord sa New Testament? Very good. Kasi itong angel of the Lord na ito ay nagkatawang tao na. Sino kaya siya? In the Old Testament, kapatid, the angel of the Lord is God incarnate who walked with us. His name will be called Emmanuel, which is God with us, or Yahweh with us. Ladies and gentlemen, the angel of the Lord is Jesus Christ. Sa mga nagsasabi na si Kristo ay naging Kristo lamang siya nung siya ay nabuhay sa mundong ito, is a testament na hindi nila talaga kilala ang Panginoon. Now, ang Panginoon, even in the Old Testament, ay nandoon na siya. Siya yung Diyos na nakakasalamuha ng mga tao. Hindi lang siya nakikilala. Pero siya ay nagsasalita. Kapag nagsasalita siya ay nagsasalita bilang Diyos. Walang anghel na nakakagawa niyan, kundi yung tinatawag lang natin angel of the Lord. So meron tayong two figures. The angel of the Lord in the Old Testament, and now, yung angel of the Lord ito ay nagkatawang tao na ang pangalan na niya ngayon ay si Jesucristo in the New Testament. Tingnan natin, kapatid. Balikan natin yung John chapter 1. Ano yung tawag natin Panginoon sa Kanya? The Word. Diba? Bakit? Kasi nung beginning, paano nagkaroon ng ilaw? Ang Diyos ay nagsalita. Very good. Diba? May Diyos. At ang Diyos ay nagsalita. Nung nagsalita siya, di sinabi niya, let there be light. Nung nagsalita ba siya, may nangyari? Yes. Nagkaroon and there was light. So makikita mo dito, kapatid, na may Diyos at ang kanyang salita. At yung salita na yon, yung means na naging mundo, yung kinatatayuan natin ngayon, ay si Kristo. Basahin natin, kapatid. In the beginning was the Word. So ibig sabihin, itong salita na ito ay nandoon nung nilikha ang mundo. And the Word was with God. Ibig sabihin, itong word na ito ay distinct or kakaiba sa Diyos, pero siya ay Diyos din naman. Okay. So, nung Old Testament, mayroong Diyos na nakikita at mayroong Diyos na hindi nakikita. Diba? So, ito rin. Mayroong Diyos, pero kasama niya ang Diyos. And in the beginning was with God. Pero, tingnan mo, sinabi ba dito sa John chapter 1 na God was made flesh? No. Ano sinabi niya? Sa 14. And the Word became flesh. The Word that is distinct from God, who was with God, became flesh and dwelt among us. Nakasama natin siya. Itong Diyos na ito ay nagkatawang tao at kasama natin siya. Siya ay Diyos na pwede nating makasalamuha. Siya ang Diyos na pwede nating
makasama. Paano natin malalaman na siya ay Diyos? Susunod, makita mo, and we have seen His glory. Yung word na yan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya. And the glory as of the only Son from the Father. Ibig sabihin, He is distinct from the Father and He is now called the Son. Kasi ang Son is the one that became flesh. Ang tawag sa Kanya ay the Son. And ito yung maganda, He is full of grace and truth. Sabi ko nga, if there is one thing that can personalize grace, it is our Lord Jesus Christ. No? Makikita mo dito, the Word was made flesh and dwelt among us. We can see the glory of God in Him. He was the one who is from the Father, who is from God. Kasi sabi niya, He was with God. Diba? The Word was with God. So, dati kasama niya ang Diyos, and He was God. Kasi nagkatawang tao na siya. So ngayon, makikita mo dito na nakikita daw natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya, and He is full of grace and truth. Ito pa, sa John chapter 6. Sabi dito ng ating mahal na Panginoon Kristo, no one can come to me. Walang sino man na makakapunta o makakalapit sa anak unless the Father, ang Diyos na nasa taas, who sent me, ang Diyos na nasa taas, ang nagpadala sa anak, draws them to me, sabi niya. And I will raise him up on the last day. 45. It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Pero hindi yun nakapagtaka. 46, hindi nakapagtaka. Not that anyone has seen the Father except He who is from God. Makikita mo dito na walang sino pa ang nakakita ng Diyos na nasa langit malibang siya na isang Diyos na ipinadala ng Diyos na nasa langit. So ibig sabihin, wala pang tao nakakita sa Diyos na nasa langit. Si Kristo lamang na siyang ipinadala ng Diyos sa langit. Noong una panahon, sino pinapadala? Bilang representative ni God, the angel of the Lord. In the New Testament, sino ipinadala bilang representative ni God? Our Lord Jesus Christ. So makikita mo dyan, kapatid, na walang sino pa nakakita sa Ama. Kung si Kristo ang Ama, dapat mamatay na tayo. Nakita niyo yung logic? If our Lord Jesus Christ is the Father in heaven, dapat ba mamamatay na tayo? Kasi walang sino man na makakita sa Diyos na nasa langit na hindi sila mamamatay. Pero itong si Kristo, nakikita natin ang Diyos sa Kanya, pero hindi tayo namamatay. Ito yung katibayan nun? No, not that anyone has seen the Father, sabi ni Kristo. Wala pang sino mang tao nakakita sa Diyos na nasa langit maliban sa Kanya. So, what is the conclusion? We cannot see the Father, and it's only the Son who can see Him and made Him known. Nakilala natin si Father dahil kay Kristo, kasi the God is Yahweh, and Jesus is Yahweh. For you to know Yahweh, kailangan makahalubilo mo siya. Eh kung di mo makahalubilo yung Father, sino yung makakahalubilo natin? Very good. 18. Sabi dito sa John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God. Sabi ni Kristo. Walang sino man ang nakakita sa Diyos. The only God, meron lamang isa na nakita sa Kanya. The only God, tinawag niya Kanyang sarili as God. Sabi ni Kristo, the only God who is at the Father's side has made Him known. This God who is seated at the right hand of the Father has made Him known. Who is this God? Our Lord Jesus Christ. Very good. Kung hindi natin makita yung Father,
sa langit, the God that is seated at the right hand of the Father became flesh. That is the Word who was manifested in the flesh. God who was manifested in the flesh. It is the God that we can see. And itong Son na ito, which is our Lord Jesus Christ, made God known. Nakilala natin ang Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Paano mo nga naman makikita ang Diyos na hindi mo pwedeng makita? Paano mo makikilala ang Diyos na hindi mo pwedeng makita? Well, si Kristo. Kaya siya dumating dito sa mundong ito upang ipakilala niya ang ating Panginoon, ang Diyos na hindi natin makita. Kita mo dito sa John chapter 1:18. This is in King James Version. No man had seen God at any time. Pero there is one, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, which is on the side of the Father, He had declared Him. Kaya pinull out ko yung King James Version dyan kasi minsan pang nagdedebate kami ni Pastor Kapatid, mas prefer niya yung King James Version. At least, makikita mo dyan. Yung tinutukoy sa English Standard Version, the only God, sa King James Version is considered the Son. If the Son is just a mere man, why will you call Him God? No? Now, ang tanong, does the New Testament confirm that Jesus is Yahweh that we can see? Well, basahin natin. Sa Hebrews 11:23-26. By faith, sabi dito, Moises, sino si Moises? Yung nag-lead sa mga Israelites from the Egyptians. No? By faith, sabi, Moises' parents hid him from 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king. 24. By faith, Moises, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Di ba? Ayaw niyo maging part ng family ni Pharaoh. 25. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Pero hindi nakakapagtaka. Ano yung sinabi ng writer of Hebrews? Si Moises, na 1,400 years na nabuhay bago si Kristo, sino kasi nakita ni Moises sa burning bush? The angel of the Lord. Diba? Pero makikita mo dito sa author ng Hebrews, he did not see the angel of the Lord. But whom did he saw? Sa 26, he disregarded disgrace. He regarded disgrace. For what? For the sake of Christ. Itong author ng Hebrews, kapatid, sinasabi niya that the angel of the Lord na nagsabi kay Moises na gawin mo itong bagay nito, gawin mo itong bagay nito for the sake of Israel, for the sake of the people, yung pananampalataya ni Moises na iyon doon sa angel of the Lord na nag-i-instruct sa kanya is the same faith that he had for Christ. Kaya makikita mo dito, kapatid, he regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Di ba na nga po yung angel of the Lord? Ang sabi niya, kapag inobey mo, sabi ni God, if you obey this angel, he will deliver you to the promised land. And they were delivered to the promised land. And this angel, ang sinabi sa book of Hebrews, is Christ. No? Makikita mo dito, kapatid, na hindi lamang tayo yung nakaisip niyan. Kahit yung author ng Hebrews, naisip niya that the angel of the Lord is our Lord Jesus Christ. Ladies and gentlemen, Moses saw Christ as the angel of the Lord during the burning bush. Imagine. Jude 4-5. For certain people have crept in a notice who long ago were designated
For this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. So, sino subject dyan? Si Jesus, our Lord and Master, Jesus Christ. Now, tingnan mo dito sa susunod na verse. Now, I want to remind you, ang sabi ni Jude, although you once fully knew, ibig sabihin yung mga dating mga Kristiyano, alam na itong kalokohanan na ito. Pakita mo dito, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Di ba hindi naman si Jesus yun sa Old Testament? Sino kasi yun? The angel of the Lord. Pero this in the New Testament, they regarded such as Jesus. So makikita mo dito kapatid, that it was Christ that was the angel of the Lord na pinaniniwalaan ng mga sinaunang Kristiyano. Makita mo that although you once fully knew it, sabi ni Jude, alam niyo ito, na it was Christ. Siya yung nagligtas sa atin nung panahon ni Moises sa mga Egyptians bilang angel of the Lord. That he was there all along. The earliest Christians believed that Jesus was there during the Exodus as the angel of the Lord who protected the Israelites from Pharaoh. Again, the angel of the Lord is Jesus Christ. Mayroong Diyos that we cannot see, but there is also a God that we can see. Does that mean that mayroong dalawang Diyos? No. Hear, O Israel, there's the Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is one. If there's only one God, then there's just one possibility. There's only just one explanation. God, in His full deity, has the Father, has the Son, and has the Spirit. There's the Father as the God that we cannot see. There's the Son as the God that we can see. And there's the Spirit as the God that is in us. Ladies and gentlemen, this is the mystery of godliness. That God is in you, whether you like it or not. God is the Father, God is the Son, and God is the Spirit. Kaya purihin natin ang Panginoon, sapagkat the Lord Yahweh that we can see is now the Yahweh whom we call the Son of God. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So it doesn't really matter if you're baptized in the name of the Father, the Son, and the Spirit, or if you're baptized in the name of Jesus. It's just the same. It's Yahweh. It's God. It doesn't really matter as long as your faith is only in and for our Lord Jesus Christ. Naniwala po ba tayo dito? So, si Kristo ay hindi lamang tao. Siya ay nandoon na kahit before pa siya nagkatuwang tao. Hindi lang natin nakikita, hindi lang natin napapansin. He is the God that we can see. Praise be to God ngayong gabi nito. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat at iyong ipinadala ang iyong buktong na anak para sa amin. Ang Diyos na siyang nagkatawang tao, ang Diyos na siyang nagbigay ng kanyang buhay, ang Diyos na napako sa krus, ang Diyos na nakasalamuha kami, ang Diyos na nagpatawad ng kasalanan, ang Diyos na nakasalimuha ng mga makasalanan sa mundong ito, ang Diyos na nagtiis, ang Diyos na mapagmahal at mabiyaya sa amin. Maraming salamat at ito'y nangyari sa buhay namin na aming nakilala ang aming mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at bilang Hari ng aming buhay. Ama, maraming salamat sa biyayang ito na bagamat hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, ibinigay mo ang iyong buktong na anak upang siya ang maging kaligtasan namin. Totoo na ang kanyang pangalan is God is salvation sapagkat siya ay Diyos
na nagkatawang tao para sa amin. Ngayong gabi nito, tanggapin mo ang aming pagsamba at pagpuri ng iyong ng iyong pangalan, na nawa ikaw ay papuri, maluwalhati sa aming buhay ngayong gabi na ito. Bigyan mo, marapatin mo, O Diyos, na kami ay umawit ng isang awiting pagsamba at pagpuri sa iyo ngayong gabi nito bago kami magtapos, at ito amin dinitulog sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Amen.